Hey guys, welcome to the second episode of Doctor's Notes, your podcast for everything health and wellness. I am Dex Macalintal, your doctor next door. This episode is brought to you by Ulta Bio, the first postbiotic food supplement in the Philippines. Today, we're going to talk about postbiotics and their health benefits. Joining me in this episode is entrepreneur and business consultant Raniel Mendoza. He is also a registered pharmacist and a lawyer. So let's welcome on the virtual stage, Attorney Ran Mendoza. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali, anong oras man pinapanood dito ng ating mga listeners or pinakikinggan ng ating mga listeners. Good to have you on the show. Magandang araw sa iyo, Doc Dex, at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng iyong podcast. Maraming salamat po, Attorney Ran. First and foremost, no po, Attorney Ran, can you give me a brief background of yourself and what do you do in the health industry? Yan. So before, Doc, I used to be with the corporate pharma world. So when I started my career, nagpo-formulate ako ng mga deodorants, ng mga sabon, and shampoo, kahit wala tayong buhok. And then eventually, ang sabi ko, baka I think I can discover more about myself. Nag-move tayo sa marketing and general management. Kaya napunta tayo sa iba't ibang pharmaceutical companies. At such time na sabi ko, siguro I can contribute more sa Philippines if I were to merge my pharmaceutical knowledge with my business knowledge and also law. That's why I took law. Tapos, that's when I started to create my consulting firm. I started with a consulting firm, may kasamang business partners. And then, doon na kami nag-start mag-isip after the pandemic, ano kaya yung pwedeng dalhin sa Pilipinas to protect ourselves with this modern day risk of infection. Kaya po tayo naging entrepreneur kalaunan. Mm-hmm. Ayun, 30. So, sabi nyo nga, mostly no, sa health industry, mga sabon, mga shampoo, baka nakagamit pa ako ng mga shampoo. And then, ngayon, nandito tayo sa tinatawag natin na postbiotic. Let's talk about postbiotics, Attorney. What exactly are postbiotics and how do they really differ from your prebiotics and your probiotics? Kasi sa ngayon, Attorney, narinig lang natin is yung prebiotics and your probiotics. Yun yung matunog eh. Ngayon, pinasok natin yung postbiotics. So let's talk about postbiotics, Attorney. What are these? So postbiotic, kung mag-google ka about what are postbiotics, makikita natin, nag-start lang yan mga 2019. Nagkaroon ng interest ang mga scientists natin to explore potentially beneficial sa health natin postbiotics. Simulan natin sa definition ng prebiotic muna tayo para ma-differentiate natin itong mga to. Ang prebiotic, sila yung mga pagkain ng good bacteria. Ito yung mga fiber, mga sugars, na ang sinasabi is pag kinain natin ito, yun yung magiging pagkain ng mga good bacteria sa tiyan natin para matulungan silang dumami for our own health benefits. Ang probiotic naman, on the other hand, sila yung buhay na good bacteria. Balik kung iinom ka nito, buhay sila na nasa dosage form para magkaroon ka ng magagandang bacteria sa loob ng iyong tiyan. At sabi natin, importante talaga ang gut health kasi immunity in the gut is really significant or has significant contribution in the overall immunity. Ang postbiotic naman ay ang mga bacteria na patay together with its metabolites that can elicit health benefits. Paano ba nagsimula ito? Marami kasing mga health experts na may concern din about probiotic. Bakit? Ang probiotic kasi, dahil buhay silang bacteria, may mga risk din na pwede silang maging opportunistic pathogens. Kung mababa ang immune system natin, kung mababa yung panlaban natin, pwedeng masyadong dumami itong mga probiotic na pwede rin makasama sa katawan natin. Na-realize ng ating mga scientists na part ng benefits na nabibigay ng mga probiotic are actually because of the metabolites inside the bacteria itself. Kaya ngayon, sinabi nila, what if
we try to identify a microorganism na kahit patay, mag-elicit ng significant health benefits dahil sa mga metabolites, tinatawag natin mga produkto ng bacteria na yon na pwedeng mag-trigger ng significant health benefits. So postbiotic, in summary, ay mga patay na bacteria, including yung mga produkto nila that can elicit or can give health benefits sa katawan natin. So basically patay na sila pero meron pa ring benepisyo na ibinibigay sa Yes, katawan. yes. So, dito nga sa Ultabio na meron tayo ngayon ay yung tinatawag natin na Lactococcus lactis strain plasma. Can you tell me more about this and the other different types of postbiotics and their key functions as well? Yan. Magandang tanong yan, Dex, no? Kasi one of the tanong sa amin lagi ng mga doktor when we're talking about postbiotic, pare-pareho ba ang mga postbiotic? Of course, parang probiotic yan. Of course, the answer is no. Yung kumpanya na nag-develop na nasa Japan ng active ingredient ng Ultabio, which is Lactococcus lactis strain plasma, they actually tested about 100 bacteria or 100 microorganisms. Nag-invest talaga sila ng malaking halaga to identify ano at talaga ang pwede maging postbiotic. Fortunately, natuklasan nila na of those 100 microorganisms, may isang nag-stand out. At ito yung Lactococcus lactis strain plasma. At ang ginagawa nito ay ina-activate nito ang tinatawag nating commander-in-chief of the immunity, which is the plasma dendritic cells na nasa tiyan natin. Ang maganda kasi pag na-activate ang plasma dendritic cell, pag pinaigtay, tinatawag nating PDC, no? Ina-activate niya in turn 4 na types of immune cells. Nandiyan na yung natural killer cell, cytotoxic T cell, B cell, and helper T cell. Maraming supplements kasi ngayon ang ina-activate lang isang klase ng immune cells, which is the natural killer cells. Tayo, 4, no? 4 na immune cells ang ina-activate both for short term and long term. Ano ibig sabihin doon? May dalawang cell, no? Yung natural killer cell at yung cytotoxic T cell. Agaran, no? Pag may nakita siyang foreign material, virus, bacteria, fungus, aatakihin niya. Ang maganda sa atin, meron din tayong long-term effect. Kasi ina-activate natin ng helper T cell at B cell na gumagawa ng antibodies para pag nagkaroon tayo ng future infection, meron na tayong panlaban or pang-deactivate doon. So far, Doc, aamin ako, yun pa lang ang nakita kong postbiotic na talagang may proven effect dahil ito ay supported with 15 human clinical studies. Wala pa akong, as of the moment, no, wala pa akong nakikitang ibang study for other postbiotics. So, sa mga clinical studies, when we talk about clinical studies, there are clinical studies to support the use of Lactococcus lactis strain plasma Yes, Doc. for specific health conditions. So, what are these specific health conditions that were seen sa mga clinical studies na to na po pwedeng matulungan nitong postbiotics? Dahil nga nag-invest talaga yung isang malaking kumpanya sa Japan dito, meron tayong 40 scientific studies at 15 human clinical trials. Ano yung mga sakit, no, na pwedeng makatulong tayo? Unang-una, meron tayong general immunity. That means meron tayong panlaban sa virus or antiviral immune response. Meron tayong test na ginawa for 100 respondents at tumaas yung different markers ng immunity natin. That means also, kaya nating magprotekta against influenza symptoms. Ibig sabihin nito yung mga flu, cough, colds, other viral infection, kaya rin nating labanan. Ang maganda pa nito, meron din tayong 2 study na involve naman mga bata, mga 6 years old pataas, mga estudyante sa Japan at Vietnam na improve ang immunity ng mga bata, hindi sila uma-absent sa school, hindi sila nakaka-diarrhea, hindi sila nakaka-flu, cough and cold, at almost 2/3 improvement versus dun sa mga hindi umiinom ng Lactococcus lactis strain plasma. May isa din tayong study
ang ano naman nito, ang tinitingnan nito is effect on dengue-like symptoms, yung mga pain around the eyes, muscle pain, fever, at significantly we can improve dengue-like symptoms. For the normal people naman na hindi naman may sakit, ang nakita based on clinical trials, no, human clinical trials, we can improve productivity by up to 5%. We can improve the mood. Kaya yung mga bumibili ngayon ng Ultabio, nire-report nila parang mas ganado sila magtrabaho, di sila nakakasakit. They finish a lot, no, during the day, and they feel more productive. And meron din tayong effect sa beauty. Among the clinical studies that we conducted, yung Ultabio or Lactococcus lactis strain plasma, pinipigilan niya ang mga skin infection that causes acne, at minimaintain niya yung balance ng ating bacterial flora or flora natin sa skin to make it more pinkish in glow, healthier, and walang infection. No? So marami pang ibang scientific studies. May studies tayo na hindi human clinical trials, lab tested, were also effective against rotavirus, COVID virus, and other different viruses. So basically, attorney, we were talking about the benefits nitong postbiotic or Lactococcus lactis strain plasma pagdating sa specific health conditions, kasama dyan general health, pati na rin yung mga problematic na pwedeng mga viral infections, pati skin health nakakatulong din, even respiratory infections pa pwedeng matulungan. No, hindi naman natin sinasabi na nakakagaling agad ito. No, hindi naman natin sinasabing ito'y gamot. Ito pa rin ay nasa realm ng supplement, tama, di ba? Yes. So since nasa realm pa rin siya ng supplement, hindi pa rin siya talaga mismo panggamot. Maaaring pantulong lamang natin sa mga kung ano mang meron tayo for our general health para palakasin ang ating immunity. We'll continue our discussion after this short break. We'll keep it here on Doctor's Notes, the podcast. Ultabio is the innovator postbiotic in the Philippines, containing Lactococcus lactis strain plasma. Ultabio triggers the commander of our immune system, the plasma dendritic cells, that activates 4 types of immune cells for more comprehensive immunity. Ultabio is based on Japan technology and is supported by 15 human clinical trials. Ultabio enhances immunity, sleep, and work performance. Labanan ang puyat, pagod, at stress with Ultabio, the first and innovator postbiotic supplement. And we're back. Again, this episode is brought to you by Ultabio. I am Dr. Dex Macalintal, and this is Doctor's Notes. Welcome back again, Attorney Ran. So we talked about the health benefits of postbiotics. Now, let's talk about some practical applications. How can postbiotics be incorporated in our daily nutrition and wellness routines? Simply put, paano natin siya madaling isasama sa ating daily routine? Doc, magandang tanong yan. Kasi ako, and I'm coming from sincerity. I have my personal testimonial about Ultabio as my own product without bias. So I graduated last year from law school. And then on the same day that I graduated, my mom had a heart attack. At the end of that month, at the end of August, she went through bypass, but she didn't make it. But my bar exam was September 17. So the whole month of August until September 17, puyat ako, pagod ako, I was grieving, I wasn't exercising, I was a mess. I was taking care of yung lamay, because I'm the breadwinner of the family. I'm taking all of the stuffs while I'm trying to review for the bar. And during that time, never did I fall sick. Even if araw-araw 2 oras na lang tulog ko, 3 oras na lang, stressed pa ako. And even until now, I can tell you 100% with honesty, hindi pa ako nagkakasakit since June last year when we launched this. And I've been more productive about it. And so for people, practical application nito.
kung hindi, may mga moments kasi sa life natin na hindi tayo pwedeng magkasakit, Yeah. right? You have a travel, you have an exam, you have performance, may podcast ka, Doc, meron kang talk, meron kang, you get what I mean, meron kang Yeah. reunion, meron kang date. For those critical moments that you really need to be at your best and that you cannot be sick, baka prudent that you take glutathione twice a day to make sure that you do not miss out on important life milestones. Of course, kami, Doc Dex, ako, araw-araw ko talagang iniinom yan because I know the effect on me. One of the magandang side effect kasi ni Ultabio is deeper sleep. So, ang ibig sabihin nito, kasi di ba may mga stages yung sleep eh. And yung REM sleep, I think that's stage 3 or stage 4 na, di ba? Doon naglilinis yung utak natin ng kalat eh, ng utak natin. Para fresh ka, no, after. Sa Ultabio, you go from stage 1 to stage 3 or 4 very fast. Kahit na of course, we don't want to say na 4 na oras ka na matulog. But in the event na talagang 4 hours na lang yung tulog mo, kaya mo pa rin marating yung REM sleep at maglinis ng utak mo. Kaya the following day, mukha ka pa rin refreshed and you are still functioning. That's why, of course, ang advice namin, araw-araw kasi you will really be productive, you will feel good about yourself, every day is a best day that you can be protected and perform well. But of course, kung meron tayong budget constraints, kasi tayo, hindi naman kamurahan ang innovations ng Japan that we brought in, which is Ultabio, siguro doon na lang sa mga moments na hindi ka talaga pwedeng magkasakit. Very important. Maybe at least 7 days to 10 days before that event, mag-Ultabio ka na para alam mo hindi mo mamimiss out yung mga important milestones sa buhay. Yeah, we talked about yung paggamit nito, and you talked a little bit about the quote-unquote side effects nitong Ultabio. So, sabi niyo yung side effect niyan, mas masarap yung tulog, mas maganda yung tulog. Kung tutuusin nga, hindi nga siya actually pinaka-side effect eh. So, parang gusto mong pang effect something like that eh. Pero are there any known side effects or risks associated with consuming postbiotics? Doc Dex, sasagutin ko yan, no, based on the 2 clinical trials that we've had. So, meron tayong 2 clinical studies conducted for safety ni Ultabio or Lactococcus lactis strain plasma. Nag-overdose yung mga tao, no, na umiinom nito just to see kung may epekto siya sa physical, sa ihi, sa blood. Fortunately, even if nag-overdose sila for many, many weeks, walang nakitang abnormality sa blood chemistry, sa urinary sa urinalysis, tsaka sa physical, no? And yung mga nababalitaan namin ngayon na side effects, actually, for us, are positive. Bakit namin tinatawag na side effects? Kasi hindi naman talaga namin siya indication. Pero may mga magulang nagsasabi yung anak nila, better bowel movement ngayon, mas maganda yung gut health, mga ganong tipo. So far, wala pa kaming maraming side effects. Yung iba, kasi meron kaming excipient na magnesium stearate, and pwedeng yun yung nagkukos ng side effects minsan. Kaya, pero Lactococcus lactis itself, so far, wala pa tayong nababalitian, Doc. Kasi yung Lactococcus lactis strain plasma, as a bacteria, ginagamit na siya sa production ng keso. No? So, pang-ferment ng keso, ganyan. So, it's really just food with significant health benefits. So, and then are there any populations who should be cautious about using postbiotic supplements? Say, for example, yung mga buntis ba, hindi sila pwede, yung mga kidney disease ba, hindi sila pwede nito? So far, Doc, we advise against the pregnant women because we don't have studies or teratogenicity studies or effects sa pagbubuntis ay sa bata na nasa sinapupunan. Oo. Wala pa tayong study dyan, so erring on caution na lang tayo. We don't recommend it. We actually have that on our pack. We also caution na yung may mga autoimmune disease, kasi we don't know yet kung ano yung pwedeng effect. Baka kasi of course we improve immune system. Yung mga autoimmune disease,
nag-hyperactive yung immune system nila that it attacks the own body. So parang sinasabi namin, until we get clarity on this, wag muna. No, so far yun pa lang naman doc yung mga not contraindications but precautions that we advise our patients. Pero sa mga chronic kidney disease patients, wala namang Pwede problem. siya doc. Nire-recommend siya dun sa may mga pasyente that that are immunocompromised due to chronic diseases. May cancer, may kidney disease, HIV, mga ganyan doc. They are actually highly recommended to improve immune system. Okay, so we talk about postbiotics and we talked about kung paano ito makakatulong sa ating health, no? One last question, Attorney Ran. Maaring hindi related sa postbiotics, pero gusto ko lang itong tanong sa'yo. How do you keep yourself healthy? And this is for my doctor's notes. Sige. Ako, doc, ha? Before law school, talagang I'm fit. Pero ngayon, I'm trying to get back. COVID kasi medyo na-derail ako eh. But ngayon, I'm getting back on track on maintaining my habit. Ako, doc, I have what you call a cornerstone habit, which is a habit that I do in the morning that affects already my entire day. Ano yung kasama dito? I do my cardio in the morning for about an hour. If I don't have a fitness coach during that session, I listen to inspiring audiobooks. So while I'm maintaining my physical health, I also look after yung mental health natin sa pakikinig ng mga inspiring audiobooks. Di ako mahiyang sabihin, minsan iiyak ka pa para lang malabas mo yung stress mo the day before. It's really holistically looking at your health. Meron din akong tracker sa computer ko that monitors kung ano yung mga na-check ko ng healthy habits ko a day, because for me kasi health should be a habit. It's not one-off. So I really make a habit every day, including yung pagkakardio ko sa umaga. After noon, iinom na ako ng mga supplements ko. And then right now, I am cutting out on calories to maintain the bar exam weight ko. Yan yung mga ginagawa natin. Ayan. Very, very interesting and very, very helpful discussion with you, Attorney Ran. And thank you for joining us in this episode. I'm afraid that's all the time that we have for our podcast. Maraming salamat po for your time on being with us. And we'll see you in the next one. Sana soon, magkita ulit tayo. Thank you, Doc Dex, at sa tagapakinig at tagapanood ng iyong podcast. I'm very, very excited kung ano pa yung mga susunod mong episodes. Maraming salamat, Attorney Ran. We'll see you pa. Alright, now, time to hear from our social media followers. Nagpadala kayo ng mga tanong sa akin sa NGL. So, sagutin natin yan. Ang dami yung mga tanong. So, sasagutin natin yung ilan. Number 1, ano po yung mga dapat kinakain para i-maintain ang sugar level sa tamang level? Okay, so ito, siguro may diabetes yung pasyente na to. Ang dapat nyo kinakain, number 1, complex carbohydrates over your refined carbohydrates. Tandaan po natin na kapag po masyadong mataas ang inyong refined carbohydrates, magpapataas yan ng inyong mga asukal. So, swap out nyo po yung mga puting kanin, gawin yung brown rice, yung inyong mga white breads, gawin yung wheat bread. Mas ganun yung gawin ninyo. And then isa pang trick ay mas maraming gulay ang kainin po ninyo. Mas maraming na complex carbohydrates. Lean proteins, iwasan po ninyo yung mga matatabang cuts. So, go for yung mga lean cuts of protein ninyo. Pwede kayong, kung magkakain kayo ng karne, tanggalin nyo muna yung taba bago lutuin. Tanggalin nyo rin po yung balat bago lutuin. Kung magkakain kayo ng hipon, tanggalin nyo yung ulo bago po ninyo lutuin. This is because kapag tumataas yung inyong mga fats na nakakain ninyo, kapag masyadong mataas yung saturated fats na nakakain ninyo, pwede siyang mag-contribute sa tinatawag natin na intramyocellular fats. Itong mga intramyocellular fats na to, ito yung nagja-jam ng mga insulin receptors natin, kaya nagkakaroon ng problema sa inyong insulin resistance. That's why, hindi maaari na puro taba lang kakainin ninyo, tapos babagsak niyo yung carbohydrates ninyo para hindi tumaas yung asukal ninyo. Eventually, masisira din yung inyong mga insulin receptors
dahil sa ginagawa niyong ganyan. So kinakailangan tama lamang, no? So kino-compute po natin yung inyong carbohydrates, proteins, and fats. Also, kapagka po kayo kakain, mas mainam unahin po ninyo yung gulay, no? Unahin niyo yung gulay, tapos sunod niyo yung lean protein ninyo, then sunod niyo yung carbohydrates ninyo. Say for example, yung inyong kanin. Halimbawa, kumain kayo ng gulay, blanched na broccoli and carrots, no? Kuha kayo 1, 2 subo, tapos kumain kayo, say for example, ng inyong broiled na chicken. And then susunod niyan yung inyong brown rice, no? And then chew nyo ng maigi, no? Chew nyo ng maigi, tapos ganun ulit. Yung inyong gulay, yung inyong protein, and then yung inyong carbohydrates. This is to coat your stomach at saka para matulungan din kayo na hindi masyadong kumain ng mas marami pa. No? So yan. Yun yung po pwede ninyong gawin na trick para po sa inyong katanungan na ano ang dapat kinakain para i-maintain ang sugar level. So tamang variety, tamang moderation, and tamang balance lamang po. Next question. No? Doc, ano po ang gagawin para mawala ang belly fat at mag-lose din ng weight? So, tanong ng weight. Number 1, no, kailangan nyo gawin dyan is calorie deficit. So, meron tayong calories in o yung inyong kinakain and then calories out, yung inyong expenditure every day o yung kinakain ninyong nawawala o yung nawawalang enerhiya ninyo sa pagkain. So, ang nangyayari, mas marami po na inyong spend, no? Mas nagkakaroon kayo ng calorie deficit, mas bababa yung timbang ninyo. So, ang kailangan nyo dyan, maubos yung inyong stored fats. No? So, kung gusto po ninyo na mawala yung belly fat ninyo, kinakailangan ma-maintain ninyo yung calorie deficit. No? Hanggang sa makuha ninyo yung inyong ideal body weight at unti-unti mawawala po yung inyong belly fat. Meron mga cosmetic procedures, like for example, yung mga liposuction or yung mga mesolipo, pwede rin makatulong yun sa inyo. Pero ang dapat talaga to maintain it is nasa calorie deficit kayo. Yung calories in o yung kinakain ninyo dapat mas onte sa calories out o yung expenditure ninyo. Saan nakukuha yung expenditure? Nakukuha yan sa basal metabolic rate, yung calories na kinakain ng katawan ninyo o yung calories na kinukonsumo ng inyong mga katawan para kayo ay makahinga. No, kapag kayo pumipikit-pikit, kapag kayo nagsasalita, kapag kayo gumagalaw, kapag kayo ay tumitibok ang puso. So, basically, yun yung basal metabolic rate. And then, yung physical activity nyo, no, yung inyong paggalaw, kasama rin po dyan ang inyong mga thermic effect of food and down the line. Lahat ng expenditure ninyo. Kapag mas mataas yun, no, mas mataas yun kaysa sa kinakain ninyo, dyan kayo naglo-lose ng weight. Pero kapag mas marami pa rin yung kinakain ninyo, dyan kayo nagkakaroon ng problema, dyan kayo tumataba. So, to lose your belly fat and to lose weight, you have to be at a caloric deficit. No? So yung ibig sabihin, mas marami pa rin po ang inyong na-out kaysa sa inyong nai-in. So yun, ganun siyang kasimple, pero mahirap siyang gawin. Bakit? Kasi po pwede kayong dumating sa pagkakataon na kayo magpa-plateau o yung yung inyong timbang, no, ay naroon lang, stagnant lang siya sa same. Kasi nagtutugma ang inyong calories in at saka yung calories out kasi bumabagsak ang inyong basal metabolic rate. The key to that, no, para mawala yan ay i-increase ninyo ang inyong physical activity. Remember, because your body is built for survival. That's why ang ginagawa ng katawan natin ay kumbaga ibinababa na lang niya yung basal metabolic rate kasi kukunti yung kinakain ninyo. So ang kailangan gawin natin dyan, i-disrupt natin, so increase your physical activity. Increase the intensity, increase the frequency, increase the type, or increase the timing. So, yun yung kinakailangan nyong gawin para makawala kayo sa tinatawag natin na plateau. Yun, ganun siya kasimple. Simpleng sabihin pero actually, hindi siya ganun kadaling gawin. No? And siguro one last question, no? Pag-usapan natin po ito. Ito, isang magandang tanong to. Hi Doc, nagtatake po ako ng metformin pero nakakaramdam po ako minsan ng pangingimay ng arms and ng face ko. So maaari siya nagkakaroon tinatawag natin na neuropathy. So kapag ganito, pinakamainam, punta kayo balik sa inyong mga doktor. Tapos itest natin kung talagang ba nakokontrol ng metformin ang inyong asukal. And then check din po natin kung ang inyong mga kinakain ay sapat ba, baka nagkukulang kayo o baka sumusobra kayo sa kinakain ninyo. Kasi kapag kulang o sobra po, pwede po mangyari yan. Pwede magkaroon ng problema. Also, hindi naman galing sa metformin yung pangingimay ng kamay ninyo at saka nung arms or nung inyong mga face. Maaari kasi na ang problema ay mismo doon sa control ng inyong asukal. That's why pinakamainam, punta kayo sa inyong mga doktor, pa-check po natin din ang inyong mga laboratory, FBS ninyo, HbA1c ninyo, baka hindi talaga control or baka hindi kinakaya ng metformin lamang, baka kailangan dagdagan. At saka, yun nga, we have to check as always ang inyong mga kinakain. Yan.
Alright, so maraming salamat sa pakikinig po ninyo sa ating episode. I just want to say thank you to Ulta Bio for sponsoring this episode. Follow me on my social media pages on Instagram, it's Dex Makalintal. On TikTok, it's Dr. Dex Makalintal. On YouTube, it's Dr. Dex Makalintal. And on Facebook or Meta, it's Dr. Dex Makalintal. I also have a medical documentary show called Doctor Next Door, airing on 1PH every Saturday at 11:30 a.m. Channel 1 sa Signal. And then you can also watch our past episode on my YouTube channel. Again, it's Dr. Dex Makalintal. Muli po, ako po si Dr. Dex Makalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.